Samantala, inulan po ang bahagi ng Metro Manila. Alamin po natin ang dahilan ng lagay ng panahon. Mula po sa aming kasamang si Harry Bayona, mag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Harry? Magandang hapon sa iyo, Kirby. Magandang hapon, Pilipinas. At narito na nga pong latest sa lagay ng ating panahon. Naging maulan nga po yung ating maghapon dahil nga po yan sa isolated rain showers or thunderstorms na mga isolated cases lamang po yan, mga kabayan. Walang dapat alalahanin dahil wala naman pong anumang sama ng panahon sa loob ng ating bansa. Sa ngayon nga po, dalawang weather systems lamang umiiral. Una nga po, ang northeast monsoon, dyan po yan sa may hilagang Luzon. At pangalawa ay ang trough ng low pressure area, dyan po yan sa Mindanao. Unahin po natin ang northeast monsoon. Ito nga po yung nagbibigay sa atin ng maginaw na pakiramdam tuwing umaga dahil ang amihan ay cold and dry air. May dala rin itong maninipis na mga kaulapan kung kaya't asahan ng light rains dyan po yan sa Cagayan, Cordillera, Ilocos at ganoon din sa probinsya ng Aurora. Umiiral din po sa atin ang trough ng low pressure area. Pero itong LPA nasa labas naman po ng ating bansa, no? Pero ang mga ulap po nito na nag-e-extend. Ito nga po nakikita natin sa MTSAT imagery po natin, no? May mga puti-puti po dyan. Yan po yung mga kaulapan na yan. At yan nga po yung tinatawag natin na trough. Ito nga po yung magdadala ng mga pag-ulan sa Caraga at Eastern Visayas. Kasama na nga po dyan ang lalawigan ng Leyte. Pero wala namang dapat dahil ayon kay Pag-asa weather forecaster Joey Figueroson, hindi rin magtatagal ang mga pag-ulang ito dahil inaasahan nating magdi-dissipate o malulusaw din ng LPA within the day. Dito nga po sa atin sa Metro Manila and the rest of the country, fair weather naman po maaasahan maliban na lamang po sa mga isolated rains and thunderstorms na ating naranasan kani-kanina lamang. At mga kabayan, ganun pa man, no? Magdala po tayo ng payong para may protection po tayo sa ulan at dalhin po natin ang ating mga jacket para may panglaban din tayo sa ginaw bilang pumasok na nga po ang holiday season. At yan nga po nga asang naging panahon sa mga susunod na oras. Para sa dagdag kaalaman ngayong hapon, narito po ang ating weather wonders. Ngayong Disyembre, magsisimula na nga po ang winter season sa mga bansa sa Northern Hemisphere. Ayon kay Pag-asa weather for Mendoza, magsisimula ang winter sa darating na December 21. Ang first day nga po ng winter ay mas kilala nga sa tawag na winter solstice. Ang solstice nga po ay galing sa salitang Latin na solstice na ang ibig sabihin ay sun stands still. Ito po ang darkest day of the year dahil ang araw ay umaabot sa southernmost part ng langit at local noon. Pagkatapos nga ng petsang ito, humahaba nga po yung mga araw at nag-i-increase ang amount ng daylight sa Northern Hemisphere. At bagaman dyan lamang po nararanasan ito nadadarama pa rin po natin sa dito po sa atin sa mid-latitude areas. Ito pong winter solstice dahil nga po yan, yung mga air masses po na manggagaling sa Northern Hemisphere ay aabot sa atin. So ayan nga po mga kababayan, yan nga po yung dagdag kaalamang hatid namin sa inyo. Dito lamang po yan sa Weather Wonders, mamangha, mamulat at maging in the know sa lagay ng ating panahon. At mga kababayan, sa darating na December 15, magsasagawa nga po tayo ng offline trabaho para sa ating mga kapwang nasa lantani Bagyong Yolanda. Ito nga po'y bukas sa lahat ng mga kababayan nating nasa lantani Bagyong Yolanda. Diyan po yan sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila. At para sa inyong mga inquiries, pwede pong bisitahin ang website na offlinetrabaho.teleserve.ph. And of course, dahil nga naman may mangyayaring job fair, job hunt, siyempre dapat kumpletos recados yan sa pamamagitan ng pagdodonate din natin ng mga office supplies sa ating mga kababayan. Ano nga bang tinatanggap natin na donasyon? Ito nga po yung mga luma pero magagamit pang office clothes, office shoes at ganoon din mga accessories kagaya halimbawa ng mga belt, kurbata, mga bags at iba pa. Para po sa inyong mga donasyon, mangyari lamang po na i-drop off po ang mga yan sa Air 21 outlets na malapit sa inyong lugar between December 9 to 13, 2013. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ang tabayanan po susunod kong ulat, mamayang alas 3 ng hapon dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan. At your service po ni Weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Harry.